Ako si Samuel, 12 taong gulang, at si Eliana ang aking matalik na kaibigan. Sa aming maliit na baryo, may isang puno na nagsilbing kanlungan sa maraming nilalang. Sa ilalim ng lilim nito, madalas kaming nagtatago sa init ng araw, nagkukwento at naglalaro. Ang puno ay para bang isang tahimik na bantay, laging nariyan, nakikinig sa amin. Ngunit sa likod ng kanyang matatayog na sanga, may mga lihim na hindi namin inaasahan. Isang umaga, habang papunta kami ni Eliana sa pawikan na malapit sa puno, may napansin akong kakaiba. Ang lupa sa paligid ng puno ay tila nagbago, mas madilim at mas mabasa kaysa sa dati. Sa tingin ko, parang may mga palatandaan ng pagkasira. Tinanong ko si Eliana, napansin mo ba ang lupa? Parang hindi ito natural. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oh, Samuel, parang may nangyayari sa puno. Nagdesisyon kaming magtanong sa mga matatanda sa baryo. Sa aming paglapit sa kanya, si Mang Isko, isang matandang kilala sa kanyang karunungan tungkol sa kalikasan, ay nagbigay ng isang babala. Mga bata, ang puno ay may lihim na hindi ninyo dapat pakialaman. Ngunit kung ito'y masisira, marami ang mawawala. Hindi namin maintindihan ang kanyang mga salita. Ano ang kanyang ibig sabihin? Balik kami sa ilalim ng lilim ng puno. Nag-iisip. Ang puno ay tila nakikinig, ang hangin sa paligid nito ay tila bumibigat. Hindi namin maikakaila ang koneksyon namin dito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aming pagkaintindi sa halaga nito. Napagdesisyonan naming pag-aralin ng puno, alamin ang kanyang kasaysayan. Nagsimula kaming mangolekta ng mga kwento mula sa mga matatanda. Ang puno ay mas matanda pa sa baryo at sinasabi nilang ito'y nagtanim ng mga unang nanirahan dito. Ang mga ugat nito ay kumukonekta sa mga kwento ng nakaraan. Bawat isa ay may bahagi ng kasaysayan at bawat isa ay may lihim. Ngunit sa aming mga pagsasaliksik, may isang kwento ang nagbigay sa amin ng kakaibang kaba. Ang puno umano'y nagsisilbing tagapagbantay ng isang sinaunang kayamanan. Isang kayamanan na hindi material, kundi ang kalikasan mismo. Sa ilalim ng ugat nito, may isang lihim na nag-uugnay sa kalikasan at sa mga tao. Ngunit ang lihim na ito ay pinangangalagaan ng puwersa na hindi namin lubos na maunawaan. Isang gabi, sa ilalim ng maliwanag na buwan, nagdesisyon kaming bumalik sa puno. Ang kanyang mga sanga ay tila nagsisilbing mga kamay na yumayakap sa amin. Sa gitna ng kadiliman, may narinig kaming kakaibang tunog. Isang kaluskos na hindi namin matukoy kung saan nagmumula. Biglang bumigat ang hangin at ang mga dahon ay nagkumpul-kumpol na para bang may gustong iparating. Samuel, nararamdaman mo ba to? Bulong ni Eliana habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng tunog. Tumango ako. Ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Lahat ng nangyayari ay tila may kinalaman sa lihim ng puno. Ngunit ang tanong, ano ang dapat naming gawin? Sa ilalim ng lilim ng puno, may isang bagay na bumabalot sa amin. Isang bagay na hindi namin kayang ipaliwanag. Sa gitna ng aming pag-iisip, isang bagay ang bumagsak mula sa puno. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Hindi ko inakala na ang simpleng pag-aalaga namin ni Mateo sa lumang puno ng akasya sa likod ng aming paaralan ay magiging isang malalim na paglalakbay. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi ko makakalimutan ang mga masaya at makabuluhang sandali na aming pinagsaluhan sa ilalim ng kanyang malilim na sanga. Kung minsan, naiisip ko na ang puno ay para bang isang matandang tagapagturo na may mga lihim na kwento na hindi pa naisisiwalat. Isang linggo ang nakalipas mula nang simulang pahalagahan ang puno at sa bawat pagdaan ng araw ay tila natuwa ito sa aming presensya. Nagbunga ito ng mas masaganang mga bulaklak at ang mga ibon ay tila nagpasalamat din sa pamamagitan ng kanilang malambing na pag-awit tuwing umaga.
Isang umaga, habang kami ni Mateo ay naglilinis ng paligid, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa ilalim ng mga ugat ng puno, may isang malagong halaman na hindi ko pa nakita dati. Ang mga dahon nito ay makintab at may kakaibang anyo. Agad kong tinawag si Mateo. Mateo, tingnan mo ito. Hindi ba't parang kakaiba ang halamang ito? Tanong ko sa kanya habang itinuturo ang halaman. Lumapit si Mateo at maingat na tiningnan ng halaman. Oo nga, parang hindi ito karaniwang halaman. Saan kaya ito nanggaling? Tugon niya, pareho kaming napaisip. Sa aming palagay, ang halaman ay maaaring isang regalo ng akasya sa amin. Napagdesisyonan naming alamin pa ang tungkol dito, kaya tagpunta kami sa silid-aklatan at naghahanap ng mga libro tungkol sa mga halaman. Sa aming pagsasaliksik, wala kaming natagpo ang katulad nito, lalo lamang kaming na-curious. Hapon na nang bumalik kami sa ilalim ng puno. Kinuha namin ang ilang dumi at mga dahon mula sa paligid ng halaman upang suriin ito. Habang ginagawa namin ito, napansin namin na ang lupa ay tila mas mabasa kaysa sa karaniwan. Parang may isang bagay na nagtatago sa ilalim nito. Nagpasya kaming hukayin ito ng bahagya. Ang laking gulat namin nang makakita kami ng isang lumang kahon na yari sa kahoy. Ang kahon ay may mga ukit na hindi pangkaraniwan. Mukhang sinauna ito at tila may kwento sa likod ng bawat ukit. Dahan-dahan naming binuksan ito at ang aming mga mata ay nagliwanag sa nakita sa loob. Isang maliit na libro, tila isang diary ang laman ng kahon. Puno ito ng mga guhit ng iba't ibang halaman at puno, pati na rin ng mga sulat kamay na tala tungkol sa mga ito. Habang binabasa namin ang diary, napagtanto namin na ang may akda nito ay isang botanist noong unang panahon. Ang akasya na inaalagaan namin ay isa sa kanyang pinakamamahal na proyekto. Ngunit higit pa roon, ang kakaibang halaman na natagpuan namin ay bahagi pala ng isang eksperimento na kanyang sinimulan. Ayon sa diary, ang halaman ay may kakayahang manggamot ng iba't ibang sakit at ito ang tanging natitirang specimen. Biglang nagkaroon ng mas malaking kahulugan ang aming misyon. Hindi lang ito tungkol sa pag-aalaga ng puno, kundi pati na rin sa pagprotekta sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kalikasan. Napagdesisyonan namin ni Mateo na panatilihing lihim ang natuklasan namin at sa halip ay palakihin ang halaman upang masigurong hindi ito mawawala. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi maiwasan ang pakiramdam na parang may ibang nagmamasid sa amin. Sa tuwing kami ay nasa ilalim ng puno, may mga pagkakataong nararamdaman namin ang presensya ng iba, kahit na wala naman kaming nakikitang tao. Hanggang sa isang araw, habang kami ay nagdidilig, may napansin kaming isang anino na biglang lumitaw sa likod ng puno. Mateo, tingnan mo, may tao ba sa likod ng puno? Bulong ko sabay turo sa direksyon. Lumipat kami upang tingnan ito, ngunit wala kaming nakita. Kahit na wala, ramdam ko pa rin na may nagmamasid sa amin. Sa pagtatapos ng araw, nagpasya kaming maglagay ng mga tanda sa paligid ng puno upang malaman kung may ibang pumupunta rito kapag wala kami. Kinabukasan, halos hindi ako makatulog sa excitement at kaba. Pagdating namin sa puno, nagulat kami sa aming natuklasan. Sa isang maliit na papel na nakasabit sa isa sa mga sanga, may nakasulat na mensahe. Alam ko ang inyong lihim, mag-ingat kayo. Dito nagsimula ang aming pag-aalala. Sino kaya ang nakakaalam ng aming natuklasan? At ano ang kanilang pakay? Sa pagbalik namin sa bahay, hindi ko maiwasang isipin ang posibleng panganib na dala nito. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong hindi namin pwedeng talikuran ang aming responsibilidad. Sa halip, kailangan naming lalong mag-ingat at maging matalino sa aming mga susunod na hakbang. Ito marahil ang simula ng mas malaking kwento na hindi namin inakala. Ano ang mangyayari sa amin? Paano namin mapoprotektahan ang lihim ng punong kanlungan? Sa bawat saglit, ang aming pagmamahal sa kalikasan ay patuloy na lalalim.
at ang bawat hakbang ay nagiging bahagi ng isang kwento na hindi namin alam kung saan magwawakas. Nakatayo kami ni Miguel sa harap ng malaking puno ng nara, ang aming matagal ng kanlungan at saksi sa maraming alaala ng aming pagkabata. Sa ilalim ng kanyang malalabay na sanga, kami tumatakas mula sa init ng araw, naglalaro ng tagu-taguan at nagkukwentuhan ng mga pangarap na tila walang katapusan. Ngunit sa araw na ito, iba ang aming pakiramdam. Parang may bumabalot na lungkot sa paligid. Miguel, sabi ko habang pinupunasan ng pawis sa aking noo. Hindi ko alam kung bakit tila may kakaiba sa puno ngayon. Tumango si Miguel, wari sumasang-ayon, habang nakatingin sa pinakamataas na bahagi ng puno. Ramdam ko rin iyon, Sam. Parang may gustong sabihin sa atin ang puno. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang marinig namin ang balibalitang may balak ang lokal na pamahalaan na gawing parke ang lugar na ito, kasama ang pagpuputol sa puno namin para magbigay daan sa mas malawak na espasyo. Di namin mapigilang mag-alala para sa kanya, ang puno na parang naging bahagi na ng aming pamilya. Kung mawawala siya, mawawala rin ang lahat ng alaala natin dito. Sabi ni Miguel, hindi maitagong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hinaplos ko ang magaspang na balat ng puno at muli kong naramdaman ang koneksyon namin dito. Parang may pusong pumipintig sa loob nito na umaalingaw-ngaw sa damdamin namin. Hindi natin papayagan iyon, Miguel. Gagawa tayo ng paraan. Noong araw ding iyon, nagdesisyon kami ni Miguel na ipaglaban ang puno. Nagsimula kaming maglikom ng pirma mula sa mga residente ng aming baryo. Nagtanong-tanong kami sa mga matatanda kung ano ang maaaring gawin upang maprotektahan ang puno. Unti-unti, nakahanap kami ng mga kakampi, mga taong nagnanais ding manatili ang puno dahil sa halaga nito sa komunidad. Lumipas ang mga linggo at dumami ang sumusuporta sa amin. Naging usap-usapan sa baryo ang puno namin at kung ano ang maiaambag nito sa kalikasan at sa mga susunod na henerasyon. Naging inspirasyon ito para sa marami, lalo na sa mga kabataang tulad namin na natutunan ng kahalagahan ng kalikasan sa murang edad. Isang araw, may dumating na sulat mula sa munisipyo. Pareho kaming kinakabahan ni Miguel habang binubuksan ito. Nagtitipon ang mga tao sa paligid namin, sabik din sa mababasa. Sam, ikaw na ang bumasa, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Hinawakan ko ang sulat at dahan-dahang binasa ang laman nito. Habang binabasa ko, unti-unting nawala ang kaba sa dibdib ko, napalitan ng saya. Nagtagumpay tayo, sigaw ko, hindi mapigilang mapaluha sa tuwa. Mananatili ang puno, magkakaroon ng parke, pero hindi nila ito puputulin. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Niyakap ko si Miguel ng mahigpit. Alam naming pareho na ang ginawa namin ay hindi lamang para sa puno, kundi para sa lahat ng naninirahan dito. Ito'y tagumpay ng pagmamalasakit, pagmamahal at pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng kasiyahang iyon, may isang bagay na pumukaw sa akin. Habang tinitingnan ko ang puno, napansin ko ang isang kakaibang ukit sa katawan nito. Isang hugis na tila hindi ko pa napapansin dati. Lumapit ako upang suriin ito ng mas mabuti. Miguel, tingnan mo ito, sabi ko. Tinuturo ang ukit na tila hugis ng isang mata. Hindi ko ito napansin dati. Lumapit si Miguel at pareho naming pinag-aralan ang ukit. Parang ito ay isang mata na nagmamasid. Bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero tila may isang lihim na nakatago sa puno. Isang lihim na naghihintay lamang na matuklasan. Sa kabila ng tagumpay, pakiramdam ko ay may bagong pagsubok na darating. Isang bagay na magdadala sa amin sa mas malalim na ugnayan sa puno at sa kalikasan. Habang papalubog ang araw, umupo kami ni Miguel sa ilalim ng puno.
Ang liwanag ng dapit hapon ay sumisilay sa paligid at sa kalmadong hangin ay tila may bulong na dumating sa aming pandinig, isang mensahe mula sa puno na nagsasabing, may kwento pang hindi natatapos, may misteryong kailangan pang tuklasin. At sa pag-uwi namin, dala namin ang bagong pag-asa at ang mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa susunod na kabanata ng aming pakikipagsapalaran, alam naming ang puno ay hindi lamang kanlungan, kundi isang gabay tungo sa mas malawak na daigdig na puno ng hiwaga. Sa mga nakaraang linggo, hindi na mabilang ni Tomas kung ilang beses niyang nasilayan ang pagngiti ni Isay tuwing sila'y magkasama sa ilalim ng malaking puno. Ang punong ito ay naging sentro ng kanilang pagkakaibigan, ang kanilang kanlungan mula sa mundong minsang tila walang kasiguraduhan. Sa tuwing kami magtutungo roon, pakiramdam ko'y may isang mahiwagang lakas na bumabalot sa amin, isang kapayapaang hindi ko maipaliwanag. Isang araw, habang kami nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno, nagtanong si Isay ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Tomas, sa tingin mo ba may buhay ang puno? Parang may mga kwento ito na gustong ikwento sa atin. Nagulat ako sa tanong niya. Sa kabila ng kanyang kabataan, si Isay ay may kakayahang magtanong ng mga bagay na tila higit pa sa kanyang edad. Napaisip ako. Sa mga oras na iyon, naalala ko ang mga luma at mahahalagang kwento ng aking lola tungkol sa mga punong nagtataglay ng mga lihim, mga punong may kakayahang makipag-usap sa mga taong may pusong bukas sa kanilang hiwaga. Hindi ko alam, Isay, sagot ko. Pero marahil, kung makikinig tayo ng mabuti, baka sakaling marinig natin ang mga kwento nito. Sa araw na iyon, nagpasya kaming pumunta sa gilid ng bayan kung saan nakatayo ang isang lumang aklatan. Doon, sa tulong ng mga lumang aklat na tila matagal nang hindi nahahawakan, nagsimula kaming maghanap ng mga kwentong may kinalaman sa mga puno. Ang mga pahinay puno ng alikabok, ngunit hindi iyon naging hadlang sa aming pag-uusisa. Sa isang lumang aklat na may pamagat na Mga Lihim ng Kalikasan, natagpuan namin ang isang kwento tungkol sa isang puno na may kakayahang magbigay ng kasagutan sa mga taong nangangailangan. Sa kwentong iyon, may dalawang magkaibigan din na natuklasan ang lihim ng isang puno. Sa pamamagitan ng kanilang taimtim na pag-aalaga at pagbibigay ng oras, natutunan nilang makipag-usap sa puno. Hindi sa paraang iniisip ng karamihan, ngunit sa pusong bukas sa mga senyales at damdaming hatid ng kalikasan. Sa kanilang pag-unawa sa puno, natulungan nila ang kanilang komunidad na harapin ang mga problema, mula sa kakulangan ng pagkain hanggang sa pag-aalaga sa kalikasan. Napatingin kami ni Isay sa isa't isa, ang aming mga matay nagtatanong kung posible nga bang mangyari iyon sa amin. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang pagkasabik na subukan ang aming natutunan. Pagbalik namin sa puno, tila mas tanggap na namin ang ideya ng pakikipag-usap dito. Inalala namin ang mga kwento ng puno, ang mga senyales na maaring magbigay ng gabay sa aming komunidad. Sa aming pag-uusap, sinubukan naming magtanong sa puno, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng aming puso. Kahit hindi kami sigurado, alam namin na ang mahalagay ang aming hangarin na makinig. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. May mga pagkakataong ang hangin ay parang bumubulong ng mga sagot. Minsan, ang mga dahon ay tila sumasayaw sa ritmo ng aming mga tanong. Ang puno ay tila nagbibigay ng gabay, hindi sa paraang inaasahan namin, ngunit sa mga senyalis na naiintindihan namin sa aming puso. Isang gabi, habang kami naglalakad pa uwi, narinig namin ang mga bulong ng mga tao sa aming paligid. Ang kanilang mga kwento'y puno ng pag-aalala sa nalalapit na pagputol ng puno para bigyang daan ang isang bagong gusali. Ang puno na naging kanlungan ng marami ay nasa panganib.
Ang aming komunidad ay nahahati sa desisyon. Ang iba'y nais ang pag-unlad, habang ang iba'y nais mapanatili ang likas na yaman. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Ang puno'y umaasa sa amin at hindi namin alam kung paano ito maililigtas. Ngunit sa likod ng aming pag-aalala, naramdaman ko ang isang kakaibang katiyakan. Alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Isay, hindi tayo susuko, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Tumango siya, ang kanyang mga matay puno ng determinasyon. Oo, Thomas, gagawa tayo ng paraan. Kailangan lang natin makinig sa puno. Habang kami naglalakad pa uwi, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila nagmumula sa puno. Napatigil kami at sa di inaasahang pagkakataon, narinig namin ang isang bulong na tila nagmumula sa hangin. May paraan, may pag-asa. Ang aming mga puso'y muling napuno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, alam namin na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang puno'y may lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan at ang oras ay tumatakbo. Sa susunod na kabanata ng aming kwento, kami haharap sa mga pagsubok na magpapakita kung gaano kalalim ang aming pag-unawa sa puno at sa aming komunidad. Ang puno'y naghihintay at kami handang makinig. Sa simula, ang ideya ng pag-aalaga sa matandang puno sa gitna ng aming baryo ay tila isang simpleng proyekto lamang para sa akin at kay Anya, ang aking matalik na kaibigan. Sa aming murang edad, madalas kaming maglaro sa ilalim ng lilim nito, nagkukwentuhan at nangangarap. Ang punong ito ay hindi lamang isang piraso ng kalikasan para sa amin. Ito ay nagsilbing kanlungan, isang tahimik na saksi sa aming mga pangarap at pag-unlad. Ngunit hindi namin inaasahan na magiging mas malalim ang aming koneksyon dito, na ito ay magiging sentro ng isang mas malaking pagsubok. Nagsimula ang lahat nang mapansin namin ang mga pagbabago sa paligid. Ang mga dahon ng puno ay unti-unting naninilaw at ang dating malusog na mga sanga ay tila nang hihina. Hindi nagtagal, napansin namin ang mga tao sa baryo na nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng lupa kung saan nakatayo ang puno. Balak ng ilang negosyante na gawing pabrika ang lugar, isang bagay na magbibigay raw ng kabuhayan sa mga residente. Habang ang iba ay naengganyo, kami ni Anya ay nag-alala. Paano na ang puno? Paano na ang kanlungan naming dalawa? Nagpasya kaming kumilos. Sa kabila ng aming murang edad at kakulangan sa karanasan, alam naming kailangan naming ipaglaban ang puno. Binuo namin ang isang kampanya sa baryo, naglakad-lakad mula bahay sa bahay, kinumbinsi ang mga tao na mas mahalaga ang puno kaysa sa anumang pabrika. Nagsimula kaming maglikom ng mga lagda para sa isang petisyon, umaasang maririnig kami ng mga nakakataas. Habang tumatakbo ang kampanya, nagpatuloy ang aming pag-aalaga sa puno. Araw-araw kaming nagdadala ng tubig, inaalis ang mga posibleng peste, at tinatanggal ang mga tuyong dahon. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman namin ang koneksyon sa puno, na parang ito ay naging bahagi na ng aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila patuloy na nanghihina ang puno. Nagsimula kaming magtanong sa aming sarili, sapat ba ang aming ginagawa? Isang hapon, habang abala kami sa pag-aalaga sa puno, lumapit sa amin ang isang matandang lalaki. Siya ay si Mang Efren, isa sa mga pinakamatagal ng naninirahan sa baryo. Alam niyo ba, mga bata, sabi niya, ang puno na yan ay may kwento. Noon pa man ito ay isang kanlungan sa mga ninuno natin. Marami na itong napagdaanan mula sa bagyo hanggang sa tagtuyot. Pero sa huli, palagi itong bumangon. Nakinig kami kay Mang Efren, ang kanyang mga salita ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Kung ang puno ay kaya palang bumangon sa kabila ng mga pagsubok, marahil ay may paraan pa para kami makatulong. Sa mga sumunod na araw, mas lalo naming pinagtibay ang aming kampanya.
Nagsagawa kami ng isang maliit na pagtitipon sa baryo kung saan ipinakita namin ang halaga ng puno hindi lamang sa kalikasan kundi sa kultura ng aming lugar. Ang pagtitipon ay nagbigay ng kaalaman at inspirasyon sa marami at unti-unti ang suporta para sa puno ay lumawak. Ngunit sa kabila ng aming mga tagumpay, dumating ang isang hindi inaasahang balita. Ang lupa kung saan nakatayo ang puno ay opisyal na ibinenta na. Ang mga negosyante ay nagplano ng simula ng konstruksyon sa loob ng 1 linggo. Wala kaming magawa kundi ang mag-alala at magdasal para sa isang milagro. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Anya sa ilalim ng puno, napansin namin ang kakaibang liwanag na lumalabas mula sa mga dahon. Ito ay isang malagintong kinang na tila nagsasayaw sa hangin. Nagkatinginan kami ni Anya, nagtataka at sabik sa kung ano ang dala ng liwanag na ito. Naalala ko ang kwento ni Mang Efren. Ang puno ay may kwento, ito ay may kapangyarihan. Sa pagkakataong iyon, nagtanong ako sa aking sarili, posible kayang ang puno ay may sariling paraan para ipagtanggol ang sarili? Habang nakatitig kami sa liwanag, bigla naming narinig ang mga kaluskos sa paligid. Isa-isang lumabas ang mga hayop mula sa mga ibon hanggang sa mga usa at sila'y nagtipon sa paligid ng puno. Ang mga hayop na ito na tila tinawag ng liwanag ay nagsimula ring umali-aligid sa puno, parang ipinapakita ang kanilang suporta. Kami ni Anya ay hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang puno, sa kabila ng lahat, ay nagkaroon ng sariling hukbo. Ngunit ang tanong, sapat ba ito upang pigilan ang paparating na konstruksyon? Sa gitna ng aming pagkamangha, naramdaman namin ang pag-asa. Ngunit ang pag-asang ito ay may kasamang takot. Ano ang mangyayari sa mga susunod na araw? Kami ba'y magiging saksi sa isang himala o sa isang trahedya? Sa gitna ng tanong at takot, isang bagay ang malinaw. Ang puno, sa kabila ng lahat, ay hindi nag-iisa. At kami, sa kabila ng aming murang edad, ay may responsibilidad na ipaglaban ang kanlungan ito. Ngunit paano? Ang sagot ay tila nakatago pa rin sa loob ng misteryo ng liwanag. Sa paglipas ng mga araw, ang aming pagkakaibigan ni Miguel ay lalong tumibay habang patuloy naming inaalagaan ang punong nagsilbing kanlungan sa aming munting baryo. Ang puno ay tila isang matandang nakakaalam ng marami, puno ng karanasan at kwento. Sa mga lilim nito, kami nag-uusap, naglalaro at nag-iisip ng mga pangarap. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang nangyari. Nagsimula ang araw na tila pangkaraniwan lamang. Ang hangin ay banayad at ang sikat ng araw ay tila may dalang kasiyahan. Nagpunta kami ni Miguel sa puno, bitbit ang mga gamit para sa aming pag-aalaga rito. Ngunit napansin namin na ang mga dahon nito ay tila mas malago at mas makulay kaysa dati. Para bang may bagong buhay na sumibol sa loob nito. Miguel, napapansin mo ba? Ang puno natin parang may kakaibang enerhiya ngayon. Sabi ko habang inaabot ang ilang dahon at bulaklak. Oo nga, Ana, parang mas masigla siya, siguro dahil sa pag-aalaga natin. Sagot ni Miguel na may nangiti sa labi. Habang kami nag-uusap, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng puno. Pareho kaming natigil at nagkatinginan. May halong kaba at pagtataka. Dahan-dahan kaming lumapit at sumilip sa likod ng puno. Doon namin nakita ang isang maliit na lagusan. Tila isang pinto na dati hindi namin napansin. Miguel, ano kaya yan? Tanong ko, puno ng curiosity. Hindi ko alam, Ana, pero mukhang hindi ito ordinaryong lagusan. Sagot ni Miguel na may halong takot at excitement. Ang lagusan ay tila isang lihim na daan papasok sa loob ng puno. Sa aming palagay, ito'y naroon na matagal na, ngunit ngayon lamang nagpakita sa amin. Nagpasya kaming pumasok, dala ang pag-asang matuklasan ang nasa loob nito. Ang pagpasok sa lagusan ay para bang isang pagsisid sa misteryo ng mundo. Sa loob, kami nabalot ng hiwaga.
Ang lagusan ay hindi lamang isang daan. Ito'y patungo sa isang kakaibang lugar. Isang hardin na puno ng mga halamang hindi namin kilala. Mga bulaklak na nagliliwanag at mga puno na tila nagkukwento. Ang amoy ay sariwa at ang hangin ay puno ng musika ng kalikasan. Miguel, parang nasa ibang mundo tayo, sabi ko habang tinitingnan ang paligid. O, Ana, hindi ko akalain na may ganito palang lugar sa loob ng puno natin, sagot ni Miguel, halos hindi makapaniwala. Habang kami naglalakad, napansin namin ang mga hayop na tila nagtatago sa mga sulok. Mga ibon na may makukulay na balahibo, mga paru-paro na lumilipad na parang may sayaw, at mga kuneho na tila may lihim na alam. Lahat sila'y nagmamasid sa amin, ngunit hindi nagugulat. Parang alam nilang kami naroon para sa isang dahilan. Habang kami patuloy na naglalakad, napansin namin ang isang lumang libro na nakapatong sa isang malaking bato. Ang takip nito ay puno ng ukit at ang mga pahinay tila gawa sa sinaunang papel. Dahan-dahan itong binuksan ni Miguel at ang mga pahinay nagliwanag. Naglalaman ng mga kwento ng puno at ng mga nag-alaga sa kanya mula pa noong unang panahon. Ana, tingnan mo ito, parang kwento ng puno natin, sabi ni Miguel habang nagbabasa. Habang binabasa namin ang libro, unti-unti naming natutunan na ang puno ay hindi lamang basta puno. Ito'y isang tagapangalaga ng kalikasan, isang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Lahat ng nag-aruga sa kanya ay binibigyan ng karunungan at lakas, ngunit may isang kondisyon. Ang lihim ay dapat manatiling lihim. Miguel, ang puno natin pala ay isang tagapagligtas ng kalikasan. Dapat hindi natin ipagkalat ang lihim na ito, sabi ko, puno ng pag-unawa. Ngunit bago namin maisara ang libro, may isang bahagi na nagbigay ng babala. Ang puno ay may kakayahang pumili ng mga tagapag-alaga. Ang sino mang hindi tapat sa kanyang layunin ay mawawala sa hardin magpakailanman. Miguel, mukhang kailangan nating maging maingat. Hindi natin pwedeng ipagsabi ang natuklasan natin, sabi ko habang isinasauli ang libro sa bato. Sang-ayon ako, Ana. Kailangan nating protektahan ang puno at ang hardin nito, sagot ni Miguel na may determinasyon. Bigla, narinig namin ang tunog ng isang kampana mula sa labas ng lagusan. Tila isang tawag pabalik sa aming mundo. Nagpasya kaming lumabas, bitbit ang bagong kaalaman at ang responsibilidad na iingatan ang lihim ng puno. Ngunit bago kami tuluyang makalabas, naramdaman kong may kakaibang hangin mula sa labas. Ang langit ay biglang dumilim at ang mga dahon ng puno ay tila nahulog na parang mga luha. Kami nagkatinginan ni Miguel, puno ng tanong. Ano ang nangyayari sa labas ng hardin? Sa biglang pagkilos, agad kaming lumabas sa lagusan at doon namin natuklasan ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang baryo namin na dati puno ng buhay ay tila nabalot ng isang misteryosong anino. Ang aming puno na kanlungan ng marami ay tila nanganganib. Sa puntong iyon, napagtanto namin, ang aming misyon ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga taon, ang punong itinuring naming kanlungan ay lumago at yumabong. Ang mga ugat nito ay tila mga bisig na yumayakap sa lupa. Ang mga dahon ay tila mga palad na nag-aalok ng lilim. Ako at si Lino, ang aking matalik na kaibigan, ay palaging naroon upang pagmasdan ang patuloy na pag-usbong nito. Ang aming mga alaala ay tila nakaukit sa bawat sanga at dahon, at ang punong iyon ay naging simbolo ng aming pagkakaibigan, ng aming pangarap at ng aming pag-asa. Isang umaga, habang kami ay nakaupo sa ilalim ng lilim ng puno, nag-usap kami tungkol sa mga pagbabago sa aming paligid. Alam mo ba, Carlos, sabi ni Lino, habang pinagmamasdan ang mga ibon na naglalambitin sa mga sanga, parang ang dami nang nagbabago sa paligid natin. Pero ang puno natin, nandyan pa rin, matatag at matibay. Tumango ako, sumasang-ayon sa kanya.
Oo, Lino. Parang ito ang bumabalot sa lahat ng mga alaala natin. Parang ito ang tahanan ng lahat ng mga pangarap natin. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may lihim na bumabagabag sa amin. Isang bagong proyekto ng pag-unlad ang nakatakdang isagawa sa aming bayan. Narinig namin mula sa mga nakatatanda na ang lupang kinatitirikan ng aming mahal na puno ay kabilang sa mga lugar na maaapektuhan. Hindi namin alam kung paano namin haharapin ang balitang iyon, kung paano namin ililigtas ang punong nag-aruga sa amin mula sa panganib ng pagkalipol. Isang gabi, nagdesisyon si Lino na gumawa ng hakbang. Carlos, kailangan nating gumawa ng paraan para iligtas ang puno. Kung hindi tayo kikilos, mawawala na ito. Nagulat ako sa gigil ni Lino. Alam ko na mahalaga sa kaniya ang puno, ngunit hindi ko inaasahan ang tapang na ipakita niya. Ano ang iniisip mong gawin, Lino? Tanong ko, puno ng pagkasabik. Magdadaan tayo sa munisipyo at makikipag-usap tayo sa mga opisyales. Kailangan nilang malaman kung gaano kahalaga ang puno na ito para sa atin, para sa komunidad. Kinabukasan, kami ay nagtungo sa munisipyo. Kami ay nagdala ng mga larawan ng puno, mga kwento ng mga hayop na naninirahan dito, at ang mga alaala ng mga bata na naglalaro sa lilim nito. Nakita namin ang mga opisyal at sa aming pagkukwento, unti-unting nabuksan ang kanilang mga puso sa aming panawagan. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tila hindi pa rin sapat. Isang linggo ang lumipas at wala pa rin kaming natanggap na kasiguraduhan. Ang proyekto ay patuloy na umuusad at ang aming punong kanlungan ay patuloy na nasa panganib. Sa gitna ng aming kawalan ng pag-asa, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng liwanag sa aming mga puso. Isang gabi, habang kami ay nagbabantay sa ilalim ng puno, may narinig kaming kaluskos sa likod ng mga sanga. Sa una, kami ay natakot, ngunit nang lumapit kami, nakita namin ang isang matandang babae na nakatayo sa harap ng puno. Ang kaniyang mukha ay puno ng kabutihan at ang kaniyang mga mata ay tila nakakita ng maraming hirap sa buhay. Ako si Lola Lucia, sabi niya, at ang punong ito ay bahagi ng aking sariling kwento. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyong laban para iligtas ito. Nagulat kami ni Lino. Paano po ninyo nalaman, Lola Lucia? Tanong ko. Ngumiti siya at ang kaniyang nangiti ay parang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim. Ako ang unang nag-aruga sa punong ito, bago pa man ito naging bahagi ng inyong buhay. Ang lupang ito ay isang pamana ng aking pamilya at hindi ko hahayaang masira ito ng walang laban. Ang hindi inaasahang pagkikita ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Si Lola Lucia ay naging kaagapay namin sa aming laban. Ang kaniyang kwento ay nagbigay inspirasyon sa komunidad at ang mga tao ay nagsimulang magkaisa para ipaglaban ang puno. Ang aming munting laban ay naging isang kilusan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang laban na ito ay hindi sapat? Paano kung ang aming punong kanlungan ay tuluyang mawala sa amin? Ang tanong na ito ay mananatiling misteryo at habang kami ay patuloy na nakikipaglaban, ang aming pag-asa ay patuloy na nakataya. Ngunit sa ngalan ng pag-ibig at pagkakaibigan, kami ay hindi susuko. Ang puno, ang simbolo ng aming pagkakaibigan, ay patuloy na magiging sentro ng aming laban, ng aming kwento at ng aming pag-asa. Sa ilalim ng malilim na lilim ng aming punong kanlungan, kami ni Lila ay nakaupo, nagmamasid sa mga dahon nitong sumasayaw sa hangin. Ang puno ay tila may sariling buhay, isang tahimik na saksi sa aming mga pangarap at laro. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang aming pagkakaibigan ay nanatiling matatag, gaya ng mga ugat ng punong ito na nakaangkla sa lupa. Alam mo, Bea, ani Lila, habang hawak ang matandang notebook na madalas niyang sulatan. Parang may sinasabi sa akin ng puno, parang may lihim ito. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo.
Anong ibig mong sabihin? Lihim? Tumango siya at bumaling sa puno. Minsan pakiramdam ko may hindi tayo nakikita, may hindi natin naririnig. Hindi ko maiwasang mapangiti. Si Lila palaging may imahinasyon. Pero sa kaibuturan ng aking isip, alam kong tama siya. Ang punong ito ay tila may kwento. Isang kwentong nakatago sa pagitan ng mga sanga at dahon. Gusto kong malaman ang lihim nito, patuloy niya, habang nakatingin sa akin ng may determinasyon. Papaano? Tanong ko, sabik na malaman kung ano ang naiisip niya. Ngumiti si Lila, isang nangiting puno ng pag-asa. May nabasa ako tungkol sa mga sinaunang paraan ng pakikipag-usap sa kalikasan. Kailangan lang nating makinig ng mabuti. Napuno ako ng pagkasabik. Subukan natin. Sa sumunod na mga araw, kami ni Lila ay lumikha ng maliit na altar sa ilalim ng puno. Naglagay kami ng mga bulaklak, ilang piraso ng prutas at mga kandila. Pinili namin ang isang tahimik na gabi kung kailan ang buwan ay nasa kanyang kabilugan. Pia, bulong ni Lila habang hawak ang aking kamay. Makinig tayo. Tahimik kami, ang aming mga puso ay nakatuon sa punong kanlungan. Sa una, wala kaming narinig kundi ang pag-aspas ng hangin. Subalit sa paglipas ng mga minuto, tila may bumubulong. Isang matandang tinig puno ng karunungan. Mga bata, pabulong na sabi ng tinig na parang nagmumula sa puno. Salamat sa inyong pag-aaruga. Ako'y may lihim na nais ipabatid. Nagkatinginan kami ni Lila. Ang aming mga mata ay naglalaman ng halo ng takot at pananabik. Ano po iyon? Tanong ni Lila. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa ilalim ng lupa, sa aking mga ugat, patuloy ng tinig. Mayroong kayamanan, isang bagay na magbibigay liwanag sa inyong komunidad. Napatigil kami, hindi makapaniwala sa aming narinig. Kayamanan, liwanag, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kailangan naming gawin? Tanong ko, puno ng pananabik. Bukas ng umaga, sagot ng tinig na tila nagiging mahina. Hanapin ninyo ang palatandaan sa aking mga ugat. Doon ninyo matutuklasan ang aking lihim. Sa gabing iyon, kami ni Lila ay halos hindi makatulog. Ang aming isipan ay puno ng mga katanungan. Ano ang kayamanang ito? Paano ito makakatulong sa aming komunidad? Kinabukasan, maaga kaming nagising. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumikat, ang mga sinag nito ay dumadampi sa lupa. Kami ni Lila ay nagpunta sa puno, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa. Narito na tayo, sabi ko habang hinahaplos ang puno. Ano kaya ang palatandaan? Naghahanap kami, ginagalugad ang paligid ng puno. At sa wakas, sa ilalim ng mga tuyong dahon, may isang maliit na kahon. Ito'y tila lumang-luma, puno ng alikabok at lupa. Bea, ito na siguro iyon, sabi ni Lila habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kahon. Sa loob ng kahon, may mga lumang papel, tila mga mapa, at isang maliit na bote na puno ng kakaibang likido na kumikinang sa sikat ng araw. Ano ito? Bulong ni Lila habang tinitingnan ang mga papel. Habang binabasa namin ang mga papel, unti-unting lumilinaw ang misteryo. Ang likido ay isang sinaunang lunas, isang panlunas na kayang gawing mas mabunga at mas masigla ang lupa sa paligid. Isa itong lihim na paraan upang muling buhayin ang kalikasan. Napuno kami ng saya at pagkamangha. Ang puno ay nagbigay sa amin ng isang paraan upang makatulong sa aming komunidad. Sa pamamagitan ng likidong ito, maaari naming muling buhayin ang mga lupang tuyot, ang mga tanim na nalanta. Ngunit sa likod ng aming saya, may isang tanong na bumabalot sa aking isipan. Lila, paano natin ipapaliwanag ito sa iba? Nagkatinginan kami, alam naming ito'y magiging hamon. Ngunit ang aming determinasyon ay mas matibay kaysa sa ano paman. Nasa amin ang lihim ng punong kanlungan, isang lihim na magbibigay ng pag-asa. Habang kami naglalakad pa uwi, hawak ang kahon, hindi ko maiwasang mapansin ang mga anino sa paligid.
parang may mga matang nagmamasid, mga matang puno ng inggit at pagkauhaw sa kaalaman. At sa likod ng bawat puno, nararamdaman ko ang banta ng mga mata. Sino sila? Ano ang nais nilang gawin? Sa kaibuturan ng aking puso, alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang lihim ay isang simula at ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Ang punong kanlungan ay may mas malalim pang kwento at kami ni Lila ay handang tuklasin ang lahat ng ito kahit ano pa ang mangyari. Mula sa simula, ang punong ito ay nagsilbing kanlungan sa amin. Sa ilalim ng kanyang malalabay na sanga, ako at si Lila ay nag-ukit ng mga pangarap, nagbahagi ng mga lihim at nagtahi ng mga alaala. Sa bawat paglipas ng araw, tila ba lalo itong yumayabong. Ang kanyang mga dahon ay mas lalo pang sumisiksik sa langit na tila gustong abutin ng mga bituin. Nasa ilalim kami ngayon ng punong ito, naglalaro ng habulan habang naghahabulan ang liwanag ng araw sa mga dahon. Sa bawat paghakbang ko, nararamdaman ko ang tibok ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ano kaya ang nararamdaman ng punong ito, Lila? Tanong ko habang humahabol sa kanya. Tumigil siya saglit at ngumiti. Siguro, masaya siya kapag naririnig niya ang tawanan natin. Sa kabila ng aming kasiyahan, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Nitong mga nakaraang linggo, napansin ko ang marahang pagkalagas ng mga dahon ng punong ito. Hindi ito gaya ng dati na ang mga dahon ay pilit na nakikipagtunggali sa hangin. Ngayon ay tila ba may kalungkutan sa bawat pagkalagas. Sinabi ko ito kay Lila ngunit tila ba hindi niya ito pinansin. Baka nagbabago lang ang panahon, sabi niya habang pumipitas ng bulaklak mula sa lupa. Ngunit hindi ko maiwasang magduda. Sa aming pag-uwi, napansin ko ang mga tao sa nayon na tila ba nag-uusap-usap. Narinig ko ang ilang bulong tungkol sa isang plano sa likod ng bundok, isang proyekto na pinamumunuan ng mga dayuhan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong kanilang binabalak, ngunit ang ideya ay nagbigay sa akin ng kaba. Kinabukasan, bumalik kami sa ilalim ng punong iyon upang maglaro. Lila, sa tingin mo ba ay may kinalaman ang proyekto sa likod ng bundok sa nangyayari sa puno? Tanong ko sa kanya habang nakaupo kami sa lilim. Hindi ko alam, pero dapat nating alamin. Sagot niya habang nakatingin sa mga dahon na bumabagsak sa lupa. Sa aming desisyon na alamin ang katotohanan, nagsimula kaming mag-ipon ng impormasyon. Una, tinanong namin ang aming mga magulang, ngunit tila ba ayaw nilang pag-usapan ng proyekto. Wala kayong dapat ipag-alala, sabi ng nanay ko, ngunit sa kanyang mga mata ay may pag-aalala. Hindi kami sumuko. Nagtungo kami sa bahay ni Mang Berting, ang matandang nag-aalaga ng mga puno sa nayon. Mang Berting, ano po ang nangyayari sa puno? Tanong ni Leila. Tumingin siya sa amin ng may awtoridad. May mga plano para sa lupaing ito. Hindi ko alam kung ano eksakto, ngunit may kinalaman ito sa pag-unlad. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng pangamba sa aming mga puso. Sa aming pag-uwi, hindi maalis sa isip ko ang mga imahe ng punong iyon na unti-unting nawawalan ng buhay. Ano ang mangyayari sa kanya kung magpatuloy ang proyekto? Sa gabing iyon, habang nakatingin sa kisame ng aking kwarto, naisip ko ang isang bagay. Laila, sabi ko sa telepono, may naisip ako. Kailangan nating gumawa ng paraan para maisalba ang puno. Anong plano mo? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Kailangan nating ipakita sa mga tao ang halaga ng punong ito. Hindi lang ito basta-basta halaman, isa itong kanlungan. At doon nagsimula ang aming misyon. Sa mga sumunod na araw, nag-organisa kami ng isang maliit na pagtitipon sa ilalim ng puno. Inimbitahan namin ang mga bata sa nayon, pati na rin ang ilang matatanda. Ibinahagi namin ang mga kwento ng punong iyon, kung paano ito naging saksi sa aming paglaki, kung paano ito nagbigay ng lilim sa mga pagod na katawan, at kung paano ito nagsilbing kanlungan sa mga ibon at hayop.
Habang kami nagkukwento, napansin ko ang isang matandang babae na tila ba may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi namin alam na ganito pali kahalaga ang punong ito, sabi niya sa aming pagtatapos. Gagawin namin ang lahat para maisalba ito. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, may isang balitas na dumating sa amin na tila ba isang suntok sa sikmura. Sa isang lihim na pagpupulong, napag-alaman naming ang proyekto ay hindi lamang magpapatuloy, kundi mas lalawak pa. Sa ilalim ng mga bituin, sa lilim ng punong iyon, kami ni Lila ay nagkasama. Hindi tayo susuko, sabi niya, kailangan nating maghanap ng paraan. Ngunit bago kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa hangin, isang malakas na ugong mula sa likod ng bundok. Bumalik ang tingin namin sa puno at sa pagkakataong iyon, sa ilalim ng mga dahon, nakita namin ang isang piraso ng papel na tila ba'y nilagay ng hangin doon. Nakasulat sa papel, may paraan para iligtas ang puno. Sundan ang liwanag sa likod ng bundok. At doon, nagsimula ang aming bagong pakikipagsapalaran. Isa itong senyales, isang pag-asa. Ngunit sino ang nag-iwan ng mensahe at anong lihim ang naghihintay sa amin sa likod ng bundok? Sa kabila ng mga pagsubok na aming hinarap, hindi namin kailanman iniwan ang aming punong balete. Ako si Lila at kasama ko ang aking matalik na kaibigan na si Kiko. Sinikap naming pangalagaan ang puno sa gitna ng mga hamon ng panahon. Ang punong ito na nagsilbing kanlungan sa marami ay naging saksi sa aming pag-iral at pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtangkang kalbuhin ang lupang kinatatayuan ng puno. Maraming beses kaming nakipaglaban para sa karapatang manatili ito. Ang mga ugat nito ay tila ba nakayapak sa aming puso at hindi namin maatim na makita itong maglaho. Sa bawat pag-akyat namin sa eroplanong papel na aming ginagawang mga pangarap, palagi naming binabalikan ang punong balete na tila ba isang tahimik na tagapagtanod. Isang umaga, habang kami ay naglilinis ng mga dahon sa paligid ng puno, naramdaman namin ang kakaibang hangin. Ito'y malamig, may dalang bulong ng panganib. Napatingin kami ni Kiko sa isa't isa at alam namin sa aming mga mata na may kailangan kaming gawin. Ang hangin ay hindi lamang basta hangin. Ito'y tila nagbabanta, nagbabala sa amin. Baka bagyo, Lila, bulong ni Kiko, habang tinitingnan ng mga ulap na unti-unting nagdidilim. Ngunit sa kabila ng kanyang bulong, alam namin na higit pa ito sa isang karaniwang bagyo. Ang hangin ay tila ba may buhay, may intensyon na hindi namin mawari. Ipinasiya naming manatili sa tabi ng puno, kahit na alam naming delikado ito. Hindi namin maiiwan ang aming kaibigan sa oras ng kanyang pangangailangan. Habang ang hangin ay lumalakas, nagawa pa naming magtakip ng mga sanga ng puno ng tarp upang hindi ito maapektuhan ng ulan. Ang mga dahon ay nagsimula ng magpalipad-lipad, ngunit nanatili kaming determinado. Ang aming pag-ibig at malasakit sa puno ay tila ba nagbigay sa amin ng lakas upang hindi magpatinag. Ngunit sa gitna ng aming pag-aalaga, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumagsak ang isang malakas na kidlat at ang lupa sa paligid ng puno ay tila ba nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Ang ugat ng punong balete ay kumilos, tila ba isang higanting ahas na nagising at nagbabantang umatake. Napaatras kami ni Kiko, hindi makapaniwala sa aming nasaksihan. Ang puno, na palaging tahimik at mapayapa, ay tila ba nagkaroon ng sariling kamalayan. Ang mga ugat nito ay nagsimulang gumalaw at sa bawat galaw nito ay tila ba may mensaheng ipinararating. Kiko, ano ang nangyayari? Tanong ko, habang ang aking puso ay bumibilis ang pagtibok. Hindi siya sumagot, ngunit nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Ang hangin ay patuloy na lumalakas at ang mga ugat ng puno ay unti-unting bumabalot sa paligid nito. Para bang tinatakpan nito ang sarili, nagtatago mula sa isang hindi nakikitang kalaban. Bigla kong naisip, ang hangin na ito ay hindi ordinaryo.
Ito'y tila ba may dalang mensahe mula sa kalikasan, isang babala na hindi namin maintindihan. Sa kabila ng aming takot, hindi kami umalis. Nanatili kami sa tabi ng puno, nagmamasid, nag-aalala, ngunit buo ang loob. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya'y tila ba isang anino, lumitaw mula sa wala. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang boses ay tulad ng hangin na bumubulong sa amin. Ang puno ay may lihim, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa punong balete. Kailangan ninyong pakinggan ang kanyang kwento. Nagkatinginan kami ni Kiko, hindi alam kung ano ang aming gagawin. Ang puno na palaging naging tahimik ay ngayon tila ba may nais sabihin. Ang hangin ay patuloy na umuugong, tila ba nag-uutos sa amin na makinig. Sumama kayo sa akin, sabi ng matanda, habang siya'y unti-unting naglalakad patungo sa puno. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, sumunod kami. Ang hangin ay tila ba naglaho at ang mga ugat ng puno ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa aming puso, alam namin na ito'y simula pa lamang ng isang mas malaking kwento. Habang kami naglalakad papunta sa puno kasama ang matanda, hindi namin maiwasang magtanong, ano ang lihim ng punong balete? At bakit tila ba ang hangin ay may sariling buhay? Ang sagot ay tila ba nakatago sa mga ugat nito, naghihintay na matuklasan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kwento na hindi lamang tungkol sa puno, kundi pati na rin sa aming paglalakbay sa pagtuklas ng kanyang lihim. Sa ilalim ng lilim ng aming punong minamahal, kami ni Lila ay nakaupo. Pinagmamasdan ang mga dahon nitong sumasayaw sa hangin. Ang punong ito ay hindi lamang isang puno para sa amin. Ito ay naging kanlungan, kaibigan at guro. Sa bawat paglipas ng panahon, natutunan namin ang halaga ng pag-aaruga hindi lamang sa kapwa-tao, kundi pati na rin sa kalikasan. Naalala mo ba noong una tayong nagpunta rito? Tanong ni Laila, habang inaabot niya ang isang maliit na sanga na nahulog mula sa puno. Oo, parang kahapon lamang, tugon ko, habang iniisip ang mga masasayang alaala. Noon, ang puno ay tila isang misteryo na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mga lihim nito. Sa bawat pag-akyat namin sa mga sanga, natutunan namin ang mga kwento ng mga ibong tumitira rito at mga taong minsang nagpapahinga sa lilim nito. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may ibinubulong ang hangin, isang babala na hindi namin mawari. Habang nag-uusap kami ni Lila, napansin ko ang isang grupo ng mga tao na papalapit sa aming punong kanlungan. Sila ay may dalang mga kagamitan na tila hindi karaniwan, mga lubid, lagari at iba pang kasangkapan na tila hindi maganda ang pakay. Lila, tingnan mo iyon, sabi ko, sabay turo sa mga paparating. Nagkatinginan kami at sa aming mga mata ay natutunugan namin ang parehong takot at pag-aalala. Hindi namin alam kung ano ang kanilang balak, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi maganda ang kanilang pakay sa aming puno. Tumayo kami at marahang lumapit sa grupo. Excuse me, ano po ang gagawin ninyo sa puno? Tanong ni Lila sa boses na puno ng pag-aalala. Isang lalaking mukhang pinuno ang lumapit sa amin, may suot na sombrero at tila may awtoridad sa kanyang mga galaw. Mga bata, kami ay mula sa lokal na pamahalaan. May plano kami para sa lugar na ito at kasama rito ang pagpuputol ng punong ito. Bigla akong nakaramdam ng pagkirot sa aking dibdib. Ang puno, na naging saksi sa aming mga pangarap at pinagmulan ng aming mga kwento, ay mawawala. Hindi ko naisip na darating ang pagkakataong kakailanganin naming ipaglaban ito. Pero po, ang puno po ito ay mahalaga sa amin. Marami po ang nakikinabang sa lilim nito, pati na rin ang mga ibon na nakatira rito. Sabi ko, pilit na ipinapakitang mahalaga ang puno hindi lamang sa amin, kundi sa buong paligid. Ngunit tila bingi ang lalaki sa aming pakiusap. Pasensya na mga bata, ito ay para sa kapakanan ng komunidad.
Magtatayo kami ng bagong parke na mas maganda at moderno. Sa kabila ng kanyang paliwanag, hindi ko maiwasan ang pakiramdam ng kawalang kapangyarihan. Bumalik kami ni Lila sa lilim ng puno habang ang mga tao ay nagsimula ng ihanda ang kanilang mga kagamitan. Hindi natin sila pwedeng hayaan, Kai, sabi ni Lila, puno ng determinasyon. May magagawa tayo. Sa aming pagpapasya, nagpasya kaming gumawa ng plano. Tinipon namin ang aming mga kaibigan at pamilya, ipinaliwanag ang sitwasyon at nagtakda kami ng isang petisyon na susuporta sa aming layunin. Nag-organisa kami ng isang maliit na rally gamit ang mga placard na may nakasulat na "Iligtas ang punong kanlungan." Sa araw ng aming rally, dumagsa ang mga tao mula sa komunidad. Ang mga bata, matanda, at pati na rin ang mga hayop sa paligid ay tila nakikiisa sa aming layunin. Sa gitna ng pag-aalala, naramdaman namin ang pagsasanib ng lakas ng komunidad para sa iisang layunin. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, ang lokal na pamahalaan ay nanatiling matigas sa kanilang desisyon. Habang kami ay nakatayo sa harap ng puno, isang malaking truck ang dumating at sa isang iglap, ang lalaki na may sombrero ay nagbigay ng hudyat para simulan ang pagpuputol. Hindi, sigaw ni Lila habang siya ay tumakbo papunta sa puno, sumasaklaw sa katawan nito. Ako ay mabilis na sumunod at sa aming pagyakap sa puno, naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso, isang tibok na kumakatok sa aming mga puso. Habang humahakbang ang mga tao palapit sa amin, bigla kaming nagulat sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay marahang umuga, tila nagbabanta na may mangyayari. Kami ay nagkatinginan, puno ng pag-aalala at takot. Bigla, napansin namin ang isang pamilyar na tunog mula sa itaas. Isang grupo ng mga ibon ang biglang dumagsa. Palibot sa puno, tila may mensaheng dala. Sa kanilang pag-awit, ang mga tao ay natigilan. Tila may huminto sa kanilang mga hakbang. Anong nangyayari? Tanong ni Lila, habang ang mga ibon ay patuloy sa kanilang paglipad, palibot sa puno at sa amin. Sa puntong iyon, naramdaman namin ang kakaibang kapangyarihan ng punong kanlungan. Isang kapangyarihan na hindi lamang nakikita, kundi nararamdaman. Sa gitna ng kaguluhan, isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa puno, tila isang tanda ng pag-asa. Ano ang kahulugan ng kakaibang pangyayaring ito? Sa aming mga puso, alam namin na may mas malalim na mensahe ang puno. Isang mensahe na paunti-unti naming mauunawaan sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, ito ay nananatiling isang misteryo na handa naming tuklasin.